Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga po mga ka-review natin, lagot Amerika, sinisi ang China. Sinadya PCG sa WPS. Yan mga ka-review natin. Papalag na ang Pilipinas kahit kulang sa gamit. Yan mga ka-review. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin at huwag din pong kalimutang mag-subscribe kaya news files mga ka-review na. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po, news files. Yan mga ka-review natin. At ito na nga, wag na po natin patagalin. Sama-sama at sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Samantala sa ibang balita, kung sino pa ang namangga, sila pa ang nanisi sa atin. Ayon sa China Foreign Ministry, dangerous maneuver o delikadong pagmaniobra daw ang ginawa ng Pilipinas. Kung tutuusin, nagpipigil na raw at nagpapasensya na sila sa lagay na yan, pero binabaliwala raw ng Pilipinas ang nilay kabutihan at sinseridad ng China kahit daw ang mga radio challenge nila dinidedma umano ng Pilipinas. Giit pa ng China, itigil na ng Pilipinas ang pangpuprovoke. Buwelta naman ng National Task Force for the West Philippine Sea ng Pilipinas. Puro lang paninisi ang China kahit huling-huli na at nabidyohan pa. The statements made by China are not supported by evidence. Parang kinuha lang sa hangin. That kind of statement, collapses in the face of overwhelming evidence. Kinundi na ng US State Department ang China Coast Guard. Anila, maaaring magamit ang Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas, US sa mga pag-atake sa armed forces, maging sa mga vessel at aircraft ng Philippine Coast Guard saan mang panig ng South China Sea. Pero giit ng ating Department of Foreign Affairs, pag-aaralan pa nila kung panahon na ba para i-invoke ang MDT sa ngayon. Pinatawag na nila si Chinese Ambassador Wang Xilian para iparating ang pagkondena ng gobyerno na maituturing na irresponsable, delikado at iligal na kilos ng China Coast Guard. Naghain na rin tayo ng diplomatic protest na halos umabot na sa 500 nitong 2020 pero wala pa ring nangyari laban sa China. Maging ang mga senador nagkaisa sa pagkondena sa China. Mensahe ni Senator Risa Hontiveros, China, tama na, wala raw karapatan ang China na itaboy ang PCG. Dapat silang managot dahil sa pananadya, pagbabanta at pag-aalipusta sa ating tropa. It was obviously intentional, and for that reason we considered that as a wrongful international act. Sabi naman ni Senator JB Ejercito, sumusobra na ang China sa pambabasto sa Pilipinas. Ang padalos-dalos na aksyon ng China Coast Guard ay malinaw daw na pambubuli na dapat palagan ng ating gobyerno. Ang tanong ngayon, pag pumalag tayo sa China, kaya ba nating makipagyera sa kanila? Ayon pa sa mga netizens, kung hindi lang kurap ang ating gobyerno, upgraded na daw sana ngayon ang mga sandatan natin na pangyera. Ngunit ang So yan nga po mga ka-review natin. Itong ating mga senador mga ka-review, sausaw ng sausaw dito sa sa WPS mga ka-review, di ba? Then, ano naman ang ginagawa nila? Kung gusto nilang tumulong, di ba? Kung yung sinasabi nilang pondo, ay itutulong yung confidential fund na kinuha nila kaya Vice President Sara Duterte, ay itutulong pala dito sa
WPS. Kung gusto talaga tumulong ng mga senador na ito, gaya na lahat ng mga senador, mga ka-review natin at kongresista, i-full support na. Diba? Lahat ng ano nila, lahat ng pati sweldo nila, ibigay na nila. Total, pinili naman nilang magserbisyo sa publiko, di ba? Oh, may matutuwa kayang senador dyan, mga ka-review natin. Kasi kulang na kulang yung armas ng ating mga armed forces, mga ka-review. Mahirap naman kung papupuntahin mo sila doon nang walang, di ba, kulang. Sabi nga ni Senator Subiri, baka tumagal lang tayo ng 3 araw. Oh. Kaya kung sasawsaw kayo dito sa WPS, mga ka-review natin, itong mga senador, kongresista, kung makikisawsaw po kayo sa WPS, mga ka-review, di ba? Ayusin nyo na lang po yung pondo ng ating armed forces, ng mga ka-review natin, para lumakas ang kanilang mga kagamitan. Ang bulsa lang yata ng mga politiko ang upgraded dahil imbis na pambili ng mga high-tech na kagamitang pandigma ay napupunta daw lamang ito sa kanilang bulsa. Kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, naniniwala ba kayo na meron talagang korupsyon sa ating gobyerno? Isulat ang inyong reaksyon. So mga ka-review natin, naniniwala po ba kayong may korupsyon sa ating gobyerno? Aba, ikitang-kita na po ang ebidensya. Diba? Dito sa extraordinary fund na walang resibo, tinatanong papabuyan, mga nabubulol na tuloy tayo, mga ka-review, na nakakabulol itong extraordinary fund, mga ka-review. Tatanungin pa ba? Andyan na yung ebidensya, mga ka-review natin, di ba? Ayaw magpa-audit ng House of Representative, pati na rin po yung Senado. Buong Kongreso ayaw magpa-audit about dito sa extraordinary fund nila. Walang resibo, certification lang. Yan nga po yung mga ka-review. Marami po ang nagko-comment, di ba? Yung ating mga kasundaluhan, yung ating armed forces, yung ating Navy kulang po sa mga barko, gamitan, no? Yung ating Coast Guard, halos wala rin magamit, 3 Yun nga po di ba? Yung nabalita, yung last natin video na 20 barko ng China versus sa 3 barko ng Pilipinas. Nasaan ang hustisya, mga ka-review natin? Parang para sa akin, mga ka-review, parang pinapain lang ng ating gobyerno itong ating mga Coast Guard, Armed Forces, mga ka-review. Kasi isipin nyo, sila nandun lang sa Senado or nasan man sila, nasa bahay nila. Diba? Tinitingnan lang yung balita patungkol dito. Walang ginagawa. Ang kailangan po nila ay pondo para po bumili ng mga malalakas na kagamitan. Kung gusto niyo po talagang tumulong at seryoso po kayo, tapusin niyo na po yung issue yan sa extraordinary fund. No, maglabas na po kayo ng ng solusyon about dyan. Diba? Nanawagan niya po si dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin, na kapag hindi pa inimbestigahan itong extraordinary fund ng House of Representative, mga ka-review, wag daw tayo magbayad ng buwis. Diba? May point din naman si dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin, kasi isipin mo bayad ng buwis. No? Tapos mapupunta lang sa bulsa ng ilang politiko. Diba? Napaka nun. Sila ang nakikinabang. Buti na lang kung nababalik sa tao. Kung totoo mang na ibabalik sa tao. No? Yung buwis na binibigay ng mga manggagawa. Eto, mga ka-review natin, panoorin po natin ulit. Aksyon. Nanawagan naman si Senate President Mig Subiri sa China Coast Guard na irespeto ang buhay ng mga Pilipino at sumunod sa United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS at sa iba pang international law. Tinawag ni Senator Jinggoy Estrada at Grace po na banta sa regional security ang ginawa ng China. Well, look, I think the evidence was very clear. We saw a very large Chinese Coast Guard vessel
moving very aggressively against a smaller Philippines Navy vessel in the South China Sea in Philippines economic exclusion zone. This was a very aggressive action on the part of China that was against international law, and I think that the US was quite right to reinforce the importance of US-Philippine defense ties and the obligations that those defense ties bring in terms of responding to any Chinese act of aggression, particularly if it involved an attack on the Philippines or Philippines military units. Look, I think we have to accept we're already in a Cold War. We essentially are in a period of extreme tension. It's not going to end anytime soon. It's probably going to go on for years. And essentially it could get much, much worse. So I think that both the areas such as the South China Sea and the Taiwan Straits are going to be flashpoints for the foreseeable future as China becomes more and more aggressive. They'll challenge not only regional actors such as the Philippines or Vietnam and others, but also the United States and Japan and indeed Australia as well. So I think that we have to expect that China will push back against this. They may become more provocative, more aggressive. They certainly won't back down. And I think that we should be ready. Pero yun nga po no, mga ka-review, kahit nalalaman ng China na marami na pong kumakampi sa atin, no? Japan, Australia, lahat na po ng buong mundo na siguro mga ka-review kumakampi sa atin. Pero bakit agresibo pa rin ito, no? O, diba? Alam niya nang marami tayong alyansa. Baka iniisip ng China na mas malakas pa siya sa buong mundo, mga ka-review natin, no? Kasi isipin mo, nandito na sa atin ang lahat, no? Pero binabangga pa rin tayo, mga ka-review. Binabangga pa rin yung mga barko natin dyan sa West Philippine Sea. No, tama nga po yung sinasabi kanina na mas lalong lumalala yung tensyon dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga po nagiging mas agresibo itong China sa pangharas, no? Sa ating mga Pilipino. For potential incidents in the South China Sea that could spiral out of control. Essentially, China regards the entirety of the South China Sea as its territorial waters, even though the South China Sea is international waters. It has this artificial creation called the Nine-Dash Line, which it claims is historical proof that it controls the South China Sea. No one in the international community accepts China's Nine-Dash Line, which encircles the entirety of the South China Sea and encompasses numerous reefs and rocks in the South China Sea that under international law potentially could have economic exclusion zones and would give China, if they control it, the right to control resource wealth in the South China Sea. Other states in the region obviously claim territories in the South China Sea. Philippines is one, Taiwan, Vietnam, Malaysia. But I think that it's the Chinese that really are being most aggressive in terms of establishing military bases on artificial reefs and rocks that could then be used to dominate the region militarily. And so the US is, I think, quite rightly pushing back against this with freedom of navigation operations, as are the Japanese. The Australians do gateway transits where we transit aircraft and ships through, but even we've come under harassment from PLA Navy vessels. So this is a very contentious part of the environment. Look, I think the Chinese ultimately what they want is for regional states to accommodate China's rise, to accommodate their interests. They want essentially a South China Sea solution that basically is led by China rather than essentially an equitable multilateral solution. So on the one hand, they will approach states diplomatically to try and improve relations and engage in trade. But on the other hand, they use their military capabilities and quasi-military capabilities such as the Coast Guard or the maritime militia to coerce. And from the Chinese call this sharp power, essentially where they use a combination of soft power inducements and hard power coercion to try and gain the influence over these states to get them to accommodate
China's rise. Well, certainly it's a big change in the Philippines from the days of Duterte, where the previous government of the Philippines was, at least the previous president of the Philippines, was more interested in aligning with China than with the United States. Under Bongbong Marcos, we're now seeing a complete 180-degree reversal on that, where President Marcos is now focused very much on strengthening those US ties, which I think is a very good move. And so the Chinese are pushing back against that. They want to try and coerce President Marcos's government to back down and accommodate China. And I think that Marcos seems to be showing that he's made of sterner stuff. Mga ka-review natin, no, ipinapakita lang na talagang yung China is hindi lang po sa atin, no? Hindi lang po sa atin yung pangbubulit, pangharas. Maging sa ibang kapitbahay niya, no? Kapitbansa. Talagang yung dash line ng China hindi naman kinikilala ng buong mundo, di ba mga ka-review natin? Sila lang po ang acknowledge ng dash line, 9 dash line or 10 dash line na daw ngayon mga ka-review hindi di ba? Hindi na po tayo gaya nung mga sinaunang panahon mga ka-review natin na kung gusto mo itong, di ba, yung mga colonialism, mga ka-review, di ba? Mga pananakop, di ba, mga ka-review natin. Hindi na po tayo ganun. May sistema na po tayong sinusunod ngayon para maging maayos ang buong mundo, mga ka-review natin. Kailangan po natin sumunod sa mga batas ng pandaigdigang batas, di ba, mga ka-review? Kasi hindi na po pwedeng maibalik. Huwag naman natin ibalik yung dating colonialism, mga ka-review, di ba? Yung mga pananakop na ginagawa ng mga Espanyol, di ba, mga ka-review? Sila ang sumakop sa atin, Amerika sumakop din sa atin. Marami pong sumakop sa atin nung panahon. Ang opinion ko lang mga ka-review natin dito, wag na po nating ibalik yung mga ganong actions, di ba? Kasi nasa modernong na tayo modern age na tayo, di ba mga ka-review? Nasa digital age na tayo. Ang labanan ngayon ay impormasyon na. Hindi na po gamit ang mga sandata, mga ka-review. Maglabanan kayo sa ekonomiya, di ba? Yan, healthy competition. Yan mga ka-review natin, di ba? Marami nga rin pong nagsasabi mga ka-review natin na huwag na po natin tangkilikin itong mga made in China. Sa buong mundo daw. May nag-comment kasi niyan. Nabasa ko. Huwag na natin tangkilikin itong mga made in China na mga produkto para tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ng China patungkol dito sa kanilang ekonomiya, di ba? Kasi isa po ang ekonomiya. Nako. Ano po ang ekonomiya ng isang bansa, di ba? Na destabilize mga ka-review, di ba? Talagang bali po talaga ang haligi, yung nila, di ba? Alam niyo na yan kasi mas matalino kayo sa akin mga ka-review, di ba? Pag ekonomiya ang nawala, wala nang trade, di ba babagsak ang kanilang ekonomiya at maghihirap po ang kanilang bansa. So, para yan, matauhan din itong China, no? Yan, sinasabi nila na mas maganda pa na iban lahat ng mga produkto ng China. So, kayo mga ka-review natin, ano po ang sa palagay ninyo, yan, may tulong na po tayo mula sa US, mga ka-review natin. Alright, mga ka-review natin, ano po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para tisalin po natin mga kababayan ang inyong naramdaman sa isyong ito. Alright, kung bago ka lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag din pong kalimutang subscribe. Mag-subscribe, yan mga ka-review kay News Files, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.